Cancer, welcome back sa ating Tagalog reading channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader, Cancer. So gagawin natin ang inyong monthly Tagalog reading for the month of August 2024 at maaari itong mag-resonate on to the next 3 to 6 months, Cancer. If it doesn't resonate with you, it only means na ang reading na to ay hindi para sa inyo and I might tap into your energy on your next month reading, Cancer Collective. So, ang timestamp ng ating reading ay August 25, 8:33 p.m. Alright? So, isa-shuffle ko lang muna mga cards again in front of the camera, Cancer. And I'll see you guys in few seconds. Welcome back, Cancer. So, simulan na natin ng inyong August 2024 Tagalog reading. Kukuha tayo ng 7 cards as usual para sa mga familiar na sa format ng ating reading. Alright? Okay. Are you ready? Okay. First card, position 1. Papakita natin later. Position 2. Position 3. Word position. Pang-5. Pang-6. And at the center. Okay. So, iniba natin yung format ng table. Okay? So, sa first position, Cancer, no, ito yung kailangan natin i-release o yung mga bagay na finally dapat na natin gawin dahil matagal tayong nag-hold back. So, ang sabi dito, work through your fears. New Moon in Scorpio. Okay? Work through your fears, New Moon in Scorpio. So, new cycle finally kasi nandiyan ang New Moon. Okay? So, it's time for you talaga na may mga inner work tayo na dapat gawin sa sarili natin, no? I-improve natin yung ating confidence, yung ating faith, no? Mas bawasan or tanggalin totally yung doubt, fears, saka anxiety natin sa mga bagay-bagay at sitwasyon, okay? Kasi ito is a way of saying or reminding you na wag kang mag-operate sa fear-based mentality, Cancer, okay? Wag ganon. Dapat ano mo yun, try to overcome yung mga kinatatakutan natin o yung mga doubts natin. Or if medyo anxiety driven tayo lately, skeptical sa kung ano magiging outcome or if will work out or not. So, medyo tanggalin na natin yung mga doubts na yun. Cast your fears away, sabi nga sa Bible, diba? So, it's more about having faith sa universe, sa Panginoon, having faith din sa sarili mo na malalampasan mo or kaya mong gawin. Or you can overcome yung mga obstacle lately na medyo takot tayo or nagda-doubt tayo na magiging successful. Okay? So, work through your fears kasi it only means na ang blockage is actually ikaw din mismo. Yun ang sinasabi dito. Okay? Now, sa second position, Cancer, yung kailangan mo ipagpatuloy, no? Kung yung work through your fears, nandito naman ang disseminating moon. Disseminating is generally, diba, sa meaning na yan, is about parang kumakalat, no? Ini-scatter natin, pinapalawak natin. Yun, no? So, I don't really know anong klaseng disseminating moon to. Could be parang, alam mo yung 3/4 lang yung nakikita mo, hindi totally bilog siya. So, disseminating moon ang vibe na nakuha ko dito. Yung edge is nakatago. Okay. Pero yung 3/4 nakalabas. So, take time to breathe out. Yun sinasabi. At yung kailangan mo ipagpatuloy. So, may fear ka, no, na kailangan mong pakawalan. So, nag-coincide siya sa second card. May kailangan mo ipagpatuloy is that matuto daw tayo mag-relax. When was the last time na nag-breathe in and breathe out ka? Kasi ang breathing exercise, kahit sa meditation, visualization, or even sa yoga, ano yan, pinapakalma tayo. When was the last time na naging kalmado tayo, diba? Yun, since kailangan pagpatuloy ito, yan ang ginagawa mo ngayon, which is good, okay? As in, may fear-based, thoughts and feelings, no? Ang dami natin kinatatakutan. May scare mindset tayo. Hindi scarcity, scare mindset, no? Fear mindset. Fear-based mentality, like I said, no? So, ang maganda dyan, more on relaxation ka. Chill ka, okay? More on kalmado tayo muna. Yun yung kailangan mo ipagpatuloy, no? Para ma-balance out yung mga negative feelings, no? Kasi pag relax ka, mas neutral ang feeling, mas kalmado, mas nakakapag-isip tayo ng mas maayos. Yung feelings natin, mas namo-moderate natin, no? Okay?
yun, maganda yun, nare-rain check ang yung feelings at yung mga thoughts mo. Okay, so take time to breathe out. Relax lang daw. Pagpatuloy mo yan. Sa manifestation position, Cancer, nandiyan ang emotions are running high or super moon. Okay? Super moon is super moon. Alam na natin yan. Napakaliwanag, napakalaking buwan. Hindi siya rare, pero it's a phenomenon, diba? So, sa manifestation mo, especially kung may super moon, no, watch mo yung emotions mo kasi medyo magiging mas emotional tayo sa mga manifestations natin. It could be a warning or parang maaari tayong matrigger sa mga manifestation natin kasi baka may gusto tayong mangyari and it's driven by our feelings, nararamdaman. So, take time to breathe out nga. Okay? Sa feelings, i-balance mo lang. Pagpatuloy mo yan, rain check sa emotion kasi may baka takot magmahal, takot sumugal, takot anything about emotion, no? Takot mag-invest ng emotion, takot tayo mag-express ng love sa hindi lang sa personal relationship natin sa love life. So, could be also sa family members, baka takot tayo mas maging vulnerable o mag-show ng ating parang soft spot nyo. It could also be ito yung period sa manifestation mo na napaka-emotional, no? So, it could be parang payo, pwede ring medyo emotional tayo sa mga manifestations natin. So, like, parang warning to, okay? And it could also be, sa mga manifestation, mas involve ang feelings. So, it could also be a warning or parang guide lang sa'yo na i-rain check, no? Kasi, it should be in moderation. Everything should be in moderation. Temper mo yan. Kasi, running high, no? So, try to control, okay? Then, ang ating mga feelings pagdating sa mga bagay na ninanais natin, okay? Sa fourth position, external energy, Cancer. New moon na naman in Libra, scale to balance. So, external energy mo, medyo mas balanse, no? Bagong simula. Could also be bagong simula sa nagtapos na cycle. Pwede rin kill old situation na magre-resurface old people. Kasi ang sinabi, sa pagdating ng pag-ibig naman, no, ito, it could be bagong cycle sa existing person or situation niya. A new romantic cycle begins new moon in Libra. So, mas balanse. Make sure na malalaman mo na ito yung connection na yan pag balanse. Okay, pero pag ikaw ang mas nagbibigay or ikaw yung mas tumatanggap, hindi balance yan, out of balance. So, yung new romantic cycle na sinasabi dito, kung marami tayong kausap ngayon, talking stage or mga prospect, no, ang sign dito sa external energy mo is dapat give and take mo, balance, ikaw at yung person mo or yung situation, no? Yun yung romantic cycle na para sa iyo or hinahanda sa'yo ng universe or ng Panginoon, whatever your belief system, it doesn't matter, no? So, a new romantic cycle begins for you, at itong sign na to is dapat balance, okay? Balance and scale. At bagong simula to, clean slate to, okay? And ang sign is mas harmonious siya, harmony and peaceful para sa'yo. Yung external energy na dala niyang romantic cycle na yan. Okay, sa 6th position, nandyan ang 6th position is yung magbe-benefit tayo. Blue moon. Once in a blue moon. Diba? Yun yung quote. Pero may blue moon talaga. Pero yun. It's rare pero hindi imposible. So, believe in the impossible. Ito yung kailangan mong paniwalaan sa sarili mo. Kasi I felt strongly, no? May mga fears tayo. Tapos napaka-emotional mo. No? So, believe in the impossible. You could be expecting na hindi na magta-turn out well ang isang sitwasyon o bagay, no? Pwedeng love to, pwedeng sa personal relationship sa ibang bagay, pwedeng sa business, sa career mo to, no? Hindi na tayo nag-expect something will turn out or well, or will be on our side, favorably, no? Pero, maniwala kasi imposible na maaari magkaroon ng 360-degree turn at maging pabor sa'yo, no? Yung mga bagay na feeling mo is impossible. So, believe in the impossible kasi I don't think na everything is parang imposible, no, sa isang sitwasyon. Maaari magkaroon ng 360 no, turn around, okay? Maaaring inaasahan mo na wala nang
mangyayari out of that. Biglang meron. Okay, magre-resurface na, oh, may chance. So, parang new romantic cycle begins nga ito. Pwede rin ganun. Pwede rin sa mga bagay sa area ng buhay mo na feeling mo may kulang, feeling mo na hindi successful. Wag tayong mag-expect always na hindi magiging successful. Yun yung basically sinasabi dito. Okay, even sa emotion natin, wag tayo magpapadalos-dalos sa emotion natin pagdating sa mga manifestations natin, no? At sa mga bagay na kinatatakutan natin, no? So, wag padalos-dalos doon. So, maniwala ka doon sa imposible dahil kahit ang blue moon nag-exist talaga. May blue moon talaga. Okay? Now, was it every 3 years or 4 years yata ito? If I'm not mistaken. Hindi ko alam eh. Google nyo na lang. Alright? Now, sa 6th position, sa mga new beginnings mo, may new moon pa rin. New moon in Aquarius. So, meron kang new moon in Libra, new moon in Aquarius. Yung new moon in Libra mo yung 5th position, diba? Sa pang-apat na position, diba? Tapos ito yung pang-anim, sa new beginning mo, may new moon in Aquarius. Aquarius, earth sign, okay? So, bring love into the situation. So, I felt strongly, no? Without any bias, business mga Aquarius, baka ito ay isang romantic cycle, no? So, sa mga, bagong simula mo, especially sa pag-ibig, no? O kahit sa anong aspeto ng buhay mo, na gusto mo ng bagong simula. Okay? Sa career, sa family, or sa business mo. Haluan or lakipan natin ng pagmamahal yung mga bagong simula natin sa buhay. Okay? Lakipan natin ng pagmamahal means na do it with love, yung mga bagong simula. Don't do something na bago, na parang wala tayong ine-invest din na feelings. Kahit paano kasi parang ang hirap gumawa ng mga bagong simula na hindi ka invested emotionally, diba? So, yun sinasabi dito, na make sure it's something na you love or dear or close to you. Bring love into the situation pagdating sa mga bagong simula mo, Cancer, okay? Now, at the center, yung mga bagay na kailangan mong matutunan or hindi pa natututunan, Cancer, or kailangan mo matutunan or natutunan mo recently to, mutable mo lang, mutable, di ba, pabago-bago. So, nothing is yet set in stone. Yan ang kailangan mong matutunan. Exactly, you control your reality. Kaya mong mag-create ng reality ayon sa gusto mo. Pag sinabi ko ayon sa gusto mo, base sa gusto mong i-manifest. Pag sinabi ko based sa gusto mong i-manifest, based yan sa mga desires ng puso mo na dominant, desire na mga dominant din ng mga thoughts and feelings. Yun ang manifest mo. So, nothing is yet in stone kasi ikaw magko-control niyan. Okay? Yung future mo nakadepende sa kung anong gusto mong i-create. Okay? Sa law of attraction, sa law of assumption. Okay? It could be anything. Naniniwala ako sa multiverse. Nandyan na. Creation is finished. Pipili ka na lang kung anong end result ang gusto mo. Alright, so nothing is set in stone. You can create your own reality, your own story. You can start anew. Yung circumstances and all situations and people, it doesn't matter. Okay? So sana nag-resonate kayo dito, Cancer, and I hope na nag-enjoy kayo. If it doesn't resonate with you, I will tap into your energy next time, Cancer. Take care, God bless, and mahal ko kayo. Bye, Cancer!